Yan, good morning everyone. Let us stand and we will start worshiping the Lord this morning. Ayun, na-miss ko po kayong lahat. Tagal-tagal tayo hindi nagkita. But I believe that kahit saan man tayo naroroon, kahit anumang ginagawa natin, the presence of God, the Holy Spirit, is always there. Amen. Ayun po, let's start worshiping the Lord this morning. We thank you, Lord. We worship you, Lord. We magnify, we glorify you, Jesus. Oh, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong kapatawaran ng mga kasalanan, Panginoon, sa pagsama sa amin sa mga oras na kailangan namin kayo. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Oh, we thank you, Lord God, for your forgiveness and power sa araw-araw naming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kapatawaran sa amin. Oh, Panginoon, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Let's sing this song. Sa dalampati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Minsan pa, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, O Panginoon, at sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Yes, you are. Ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Oh, ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay tapat. Oh, sa iyo ang papuri at pasasalamat.
salamat. At sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa pagsubok na iyo hinahintulutan, salamat. And all the answered prayers. Sa katugunan, Sa aking dala, yes, you did. sa kalakasang sa'yo nanggagaling. Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin, salamat, Panginoon. Salamat. Thank you, Jesus. And as we pray, blessed are you, O Lord our God, King of the universe, for you have sanctified us with your holy commandment and commanded us to hear the sound of the shofar. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po. Awitin natin ang Panginoon sa araw na to. We worship you, God. Ang puso ko'y puno ng sigla pagkat Jesus kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y sisigaw. At sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Wala nang iba, ikaw pa rin. Yes, God! Ikaw lang kailangan namin sa aming mga buhay, O Diyos. Ang puso ko'y puno ng sigla pagkat Jesus kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y sisigaw. At sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw, ang hanap ko, ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Wala nang iba, ikaw pa rin. Now let us sing it again. Ang puso ko'y puno ng sigla, O Diyos. Ang puso ko'y puno ng sigla pagkat Jesus kasama kita. Bawat umaga sa paglubog ng araw, papuri ko'y sisigaw. At sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang
Tanging ikaw pa rin ang nais ko. Ang hanap ko, Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Wala nang iba, ikaw pa rin. Ikaw lang, Panginoon, at wala nang iba, Panginoon. Ikaw pa rin ang nais ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Isa pa, ikaw pa rin ang nais ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi pagpapalit. Let's repeat this, ikaw pa rin ang nais ko, Diyos. Ikaw pa rin ang nais ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin. Ang pag-asa at buhay ko, ikaw. O ikaw, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na. O tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Wala nang iba, wala nang iba. Ikaw pa rin. Oh. We say langit. Oh, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. At ang tanging kailangan namin, O Diyos, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo'y may hahampi. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking Nadarama. sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga na kay sarap na umawit at magpuri sa iyo, O Diyos. Thank you, God. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin, O Diyos. Sa lakas na binibigay mo araw-araw, Lord God, to wake up, to stand, to go to work, to go to school,
to go here in church. The courage, Lord. Thank you, God, for the courage sa katapangan, sa confidence na binigay mo, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, napaka swerte natin, napaka pinagpala natin. We're so blessed that we can worship ng out loud, ng malakas, ng buhos yung puso. Last Sunday, we were in Vietnam. Kumanta kami sa loob ng kondo. Impit na impit yung boses. Dahil baka mag-ingay tayo, maririnig nila tayo. Hindi naman bawal doon. Hindi naman bawal yung Christian doon. Pero nakakahiya yung kakatukin tayo dahil ang ingay ng natin. Ano pa kaya dun sa mga bansa na bawal yung mag-worship? And I realized my privilege as a Christian na we can sing out loud, sumayaw, sumigaw. Tayo pang mga Pilipino bumirit ng mga worship songs na walang magagalit, walang kakatok. Kasi hindi sila pabor dun sa ginagawa natin. And if you know the story of my life lately, and you know yung story about dun sa alarm clock ko na hindi ko pinapatay tuwing Sunday morning, it worked today. It worked today, kapatid. I'm here. So to the many Sundays that my alarm clock is ringing ng 5:30 a.m., it would ring, papatayin ko lang. And I would ask, Lord, do I have the courage to go to church today? Sagot ni Lord, yes, pero ako higa pa rin ako. And I won't go to church. But today it worked. Because I realized, and dapat ma-realize natin lahat to, the privilege that we have, that we can worship. That we can gather kung saan man lupalop ng Sangandaan, Quezon City, kagaling. So thank you, Lord. Thank you, God, for the privilege that we have na nakaporma ng alas 8 ng umaga to serve God. Our best clothes, pinakamaganda nating blouse, pinakamaayos na pantalon, yung walang butas. So, handa na ba tayong bumirit para sa Panginoon? Sige po, let's feel His presence in this place. Narito ang puso ko, alay sa'yo, Jesus. Ang nais mo'y siya ring nais ko. Gamitin mo ako, buong buhay sa'yo'y alay. Sa piling mo
ligayang walang humpay. At narito ako, nagpupuri, umaawit, sumasamba, ang tinig ko'y dinggin sa panalangin, gawing banal aking hain. Oh, narito ang puso ko, alay sa iyo, Jesus. Ang nais mo, O Diyos, ang nais mo'y siya ring nais ko. Gamitin mo ako buong buhay. Sa'yo'y oh yes, Lord, sa piling mo, ligayang walang humpay. At narito ako, nagpupuri, umaawit, sumasamba, ang tinig ko'y dinggin sa panalangin, gawing banal aking hay. At narito ako, nagpupuri, umaawit, sumasamba, ang tinig ko'y dinggin sa panalangin, gawing banal aking hay. At narito ako, nagpupuri, umaawit, sumasamba, ang tinig ko'y dinggin sa panalangin, gawing banal aking hain. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y Dakilain ka, magpakailanman. nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong ika'y luluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami ulit ka'y lumuluhod, Sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong lilika'y lumuluhod, sa iyo itataas ang
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. 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 Ang iyong nilikha, ang iyong nilikha iluluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, kami uli ka'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka, Jesus, dakila. Oh, dakila ka. Oh, yeah. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We can shout in your name. Oh, forgiveness came from you. Lahat ng pagpapatawad, O Diyos. With our full confidence, Lord, we can say that you're the King of Kings and Lord of Lords. For what you have done, Lord God, in our lives. We can sing full out. We can shout. We can dance. We can do everything, Panginoon. And it's such a privilege for us. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. And as we prepare our hearts to contend, Lord, you know the needs of the Philippines, the needs of the world, the needs of Israel, the needs of our family, Lord God. And right now, we ask for open heavens, Lord. Straight communication, Lord God. Hindi na idadaan kung kanino pa, Lord. Straight to you, God. This is what we need, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ang sarap sabihin na diringgin ng Panginoon ang panalangin mo. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, let us begin to open our mouth and worship the Lord right now. You are good. You're worthy. You're worthy, Lord. Hallelujah. Mighty. Oh, we worship you. It's a privilege, O Lord, to draw near to your presence, O God. Huling linggo, Diyos, ng taong 2025. Hayaan mo, Panginoon, na isara namin, O Diyos, ang taon na ito
sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila, na ikaw lamang, O Diyos, ang karapat dapat. Not with our own pleasure, O God, na nakakalungkot man po, O Diyos, na maraming tao ngayong oras na ito ay busy, O Diyos, sa mga bagay, Panginoon, na sa mundo. Mga bagay, Panginoong Diyos, for the pleasure of their flesh, not for the pleasure of you, O God. Patuloy na lumalapit kami sa iyo, O Diyos, at humihingi ng patawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. You know our hearts. You know our thoughts. You know our deeds. You know everything, Lord, inside out and outside in. Kaya po ngayong umagang ito, Diyos, hinihiling po namin at nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, O Diyos, at inaamin namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa iyo. Ngunit minarapat mo ngayong umagang ito nang dahil lamang sa iyong biyaya, O Diyos. Alam mo, Panginoon, ang aming buhay, bago pa lang namin gawin, isipin, sabihin. Alam mo na na mangyayari ito sa buhay namin, subalit sukdulan ang iyong biyaya sa amin, Panginoon. Binibigyan mo muli kami ng pagkakataon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Samantalahin namin ang pagkakataon na ito, Diyos. Nabuhay pa rin kami, Panginoon, sa huling linggo, O Diyos, ng taon ng 2025. Salamat po. Kaya po ngayong umagang ito, Diyos, patuloy ka, Panginoon, na maluwalhati, maitaas, maparangalan. Hindi, Panginoon, sa sarili naming kaparaanan, O Diyos, kundi sa kaparaanan mo, O Diyos, at hinihingi ng iyong salita. Salamat po ng maraming ngayong pong umagang ito na alam namin ikaw ay kasama namin, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang aming itataas, luluwalhatiin at paparangalan. Ikaw ang aming priority, O Lord. Ikaw ang aming una. Hindi ang aming sarili, Panginoon. Hindi ang mga bagay, O Diyos, na nasa mundo. Hindi ang mga bagay, Panginoon, na ninanais namin na mangyari sa aming buhay. Ikaw ang aming una, Panginoon. You are our priority, Lord. We thank you. We bless you. Alam namin, Panginoon, di kami mas banal sa iba. Subalit, meron po kami, O Diyos, na desisyon intentionally. We want to praise you. We want to glorify you. We are setting aside what we want to do today. We want intentionally to worship you, Lord, here in this place. Right now, O Lord, I believe, O God, na lahat ng narito ngayong umagang ito, hindi mo lalampasan ng iyong pagkilos, pagpapala, himala, pagbabago ng buhay, at patuloy na mararanasan po namin ang iyong masaganang biyaya, O Diyos.
Panginoon, maraming salamat po ngayong araw na ito. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, tayo po ay mananalangin para sa ating pangangailangan. I believe meron tayong sariling pangangailangan. We have needs. Sometimes, we have wants. Yung mga gusto nating mangyari. Ngayong oras na ito, ibuhos na natin sa Diyos yung gusto nating mangyari sa buhay natin ngayong umagang ito. At iiwan natin ngayong oras na ito, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, iniiwan ko na sa taong 2025, yung mga ugaling hindi maganda, yung mga sakit, karamdaman, mga bagay na kung saan ay gumugulo sa aking isipan at sa buhay ko, Panginoon. At ngayong oras na ito, sinusuko ko po sa iyo ngayong umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay mananalangin para sa bawat isa. Habang ako'y nananalangin patungkol sa karamdaman, sabihin niyo po sa Diyos kung ano ang gusto niyong pagalingin sa inyo ng ating Panginoon. Habang ako'y nananalangin po sa material o financial na bagay, sabihin niyo sa Panginoon, magkano, saan niyo gagamitin, kung ito po ay sasakyan, sabihin niyo sa ating Panginoong Diyos. Sabihin niyo sa Panginoon kung naisin niyo magkaroon ng pagpapalang trabaho, pagpapalang negosyo, sabihin niyo sa Panginoon ngayong oras na ito. Nakikinig ang Panginoon. He is here right now. I can sense His presence. He is in our midst right now. Walking and blessing each and every one of us here in this place. Hallelujah. Hallelujah. Pag nananalangin po ako sa inyong mga mahal sa buhay, sabihin nyo ang kanilang pangalan na ninanais nyo sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ngayong oras na ito, maghawak-hawak po tayo ng kamay. Hallelujah. Oh, we worship you. We bless your name, O Lord. Purihin ka. Dakilain ka. Sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Narito po ang bawat sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat kami ay iyong pinagpala, O Diyos, ngayong araw na ito. Kaya po ngayong umagang ito, Panginoon, magkakahawak kami ng kamay na tanda ng aming pakikiisa, O Diyos, na Ikaw ang aming Diyos na tinatawagan, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Diyos na hindi nagbabago, Ikaw po ang noon, ngayon at magpakailanman. Kung paanong nagpagaling ka noon, magpapagaling ka ngayon at patuloy na magpapagaling sa hinaharap. Kaya po ngayong umagang ito, Diyos, anuman, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon, binubuksan namin ang aming bibig, Panginoon, at ngayong oras na ito, anumang sakit, anumang karamdaman na umaalipin sa aming katawang lupa, sa pangalan ni Jesus, we declare your healing in the name of Jesus, at iniiwan na namin ngayong 2025 ang anumang sakit, ang anumang karamdaman, anumang paghihirap sa katawan, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Sige po, sabihin nyo ang anumang sakit. Sabihin nyo sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sabihin nyo po, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sakit. Wala kang karapatan sa akin. Ayaw na kita. Ayaw na kitang alagaan sa pangalan ni Jesus. At ngayong oras na ito, Panginoon, itinatanim namin sa aming buhay ang disiplina. Disiplina para sa aming katawan. Disiplina sa aming mga kinakain. Disiplina sa aming pagtulog. Disiplina sa aming pagtatrabaho. Disiplina, Panginoon, sa anumang bagay na ginagawa namin, O Diyos, araw-araw. Tinatanim po namin ito sa aming mga buhay, O Diyos.
At ngayong oras na ito, Panginoon, nanalangin, O Diyos, ang bawat sa amin ng pagpapalang material o pagpapalang finansyal. Sinasabi ng aming bibig, Panginoon, kung ano ang gusto naming makamit, Panginoon, ngayong araw na ito, Diyos, nadadali namin, Panginoon, sa bagong taon, O Diyos. Panginoon, ang pagpapalang finansyal ngayong oras na ito, sinasabi ng aming bibig, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Nakikita ko, God closes the door. God closes the door. But He opens the windows. Binubuksan niya ang bintana. Sinasarado niya ang pinto, pero binubuksan niya ang mga bintana ng pagpapalang finansyal. Pagpapalang material. Ano man po ang desire ng iyong mga anak ngayong oras na ito na sinasabi ng aming bibig, Panginoon, maaaring ito ay sasakyan, maaaring ito ay bahay, maaaring ito, Diyos, ay trabaho, Panginoon. Increase sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga pinagkakitaan, O Diyos. Increase sa aming trabaho. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Mga may negosyo, Panginoon, lalago ang negosyo. Maraming tao, Panginoon, ang magiging masasatisfy sa mga negosyo ng iyong mga anak. In the name of Jesus, sa aming pinagkakitaan, sa aming trabaho, there will be promotion. 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 Promotion, O God. Hallelujah. Mataas na antas, Panginoon, ng aming pinagkakitaan ng trabaho, O Diyos, ngayong oras na ito. Panginoon, dinadalangin din po namin yung aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, kung paano mo kami binago, gayon mo po rin babaguhin yung aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo po kami maging buhay na patotoo sa kanila. Hindi lang namin sinasabi ang iyong mga salita sa kanila, kundi, O Diyos, ipinamumuhay namin ang mga salita mong sinasabi namin sa kanila. At makikita nila ang pagbabago ng aming buhay. At sila rin po, Panginoon, ay makakakilala sa iyo. At ngayong umagang ito, Panginoon, binabanggit ng aming bibig ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Sige po, banggitin ninyo ang mahal niyo sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo o maaring nag-backslide o tumalikod sa ating Panginoon. Sige po, sabihin niyo sa Panginoon ngayong pong umagang ito, kausapin niyo po ang Diyos patungkol sa kanila ngayong oras na ito. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, maawa ka, Panginoon. Hallelujah. Huwag mong hayaan, O Diyos, na magpatuloy sila sa kanilang kasalanan, Panginoon. O God, huwag mong hayaan, Panginoon, na sila po, O Diyos, ay patuloy na maligaw. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ngayong umagang ito, Diyos, ay patuloy, Panginoon, na sila po, O Diyos, ay bawian ng buhay, Panginoon, nang hindi nakakabalik sa iyo at hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Oh God, in the name of Jesus, hallelujah. Oh God, bless your name, bless your name, bless your name. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin po natin, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sige po, buksan natin ang ating bibig at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, 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 Jesus. At sineselyohan ko po, Diyos, ang lahat ng aming mga panalangin ngayong umaga po ito. Lahat ng aming binigkas ng aming bibig ay dinideklara ko, O Diyos, ngayong umagang ito, that death and life are in the power of our tongue. And we receive, O God, life for us, and life through us, and life in us. We thank you, we bless you, we magnify your name. At sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri. Pinakamataas na pagsamba, kaluwalhatian, karangalan, karunungan at kaalaman, kadakilaan. Pinakamataas na kaharian at paghahari. Pinakamataas, O Diyos, na himala, pagpapala, biyaya. Pinakamataas na kabanalan, katwiran, kabutihan, paggalang, kapangyarihan, pagpapasalamat at kagandahang loob. Sa pangalan po aming Ama, aming Diyos, ng iyo pong bugtong na anak na si Jesucristo,
na aming Panginoon at sariling tagapagligtas at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Sige po, before we sit down, let us roam around. Batiin natin bawat isa. Good morning. I love you, brother. I love you, sister. And sing this song. Magmamahal sa'yo, sama-sama. Magmamahal sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Let's sing it again! Sama-sama, nagpupuri sa'yo, sama-sama, umaawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Oh, let's sing this song, sama-sama tayong umawit sa Panginoon. Sama-sama, nagpupuri sa'yo, sama-sama, umaawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo. Amen. Sige po, you may all be seated. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, good morning po. Na-miss nyo kami. Parang yung iba, hindi kami na-miss. Wala sila, joke. Ayan. Merry Christmas sa kanilang lahat. Happy Hanukkah sa ating lahat. Amen po ba? This is a blessed year wherein we celebrate the Feast of Lights, for the light is in us. Amen po ba? Sabihin mo, ang ilaw ay nasa iyo na. Ang ilaw ay dala-dala mo. Parang ayaw nyo. Sabihin mo, ang ilaw ay dala-dala mo. Amen. We will continue to bring that light into this world. Alam po natin na padilim ng padilim ang atin pong paligid ngayon. Pero dahil may mga taong naniniwala kay Kristo, dala natin ang ilaw para sa mundong madilim. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, magliwanag ka. Okay, marami pong salamat kay Ate Yasmin, kay Kuya Raymond, na talagang nakinig ako, sabi ko, ay may Zumba kami. Ang galing, sabi ko. Ako rin makapag ganun, di ba? Pero nakakatuwa that we are seeing every one of you arising and doing lahat po ng pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Hindi nagsasabi na, hindi ko kaya. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Ayan. And more to come, more opportunities to minister. Natutuwa kami kasi nanonood kami ng live. The first time we were in La Union at habang naghahanda kami for the wedding, ay nanonood kami ng live sa inyong lahat. At patuloy kami na nananambahan sa ating Panginoon together with you. Ayan, salamat Brian. At nung nandun naman kami sa Vietnam, totoo po yung sinabi ni LJ, dun po kami sa isang room sa condo, kasama namin ang pamilya ni Pastor Eli, kami, and we worship there. We listen to the Word of God kay Taibing, and then we really prayed, and we take our communion nung nandun kami sa Vietnam. Kasi po, merong mga Christian churches doon, pero doon lang sila, mga house church lang. Merong isang malaking church na inaatenan yung isang kapatiran natin na nandoon, pero regulated sila ng government. I mean, dapat nakarehistro sa gobyerno.
Pag hindi nakarehistro, dito din naman sa atin sa Pilipinas, nakarehistro tayo sa gobyerno. Pero kahit hindi nakarehistro sa gobyerno ang mga born-again Christian dito, pwede silang mag-gather. Tama po ba ako doon? Pero tayo, nakarehistro po tayo sa SEC. So, pero doon, kapag di ka nakarehistro, small church kayo, hindi kayo nakarehistro, bawal kayong mag-gather. Yun po ang sinasabi doon. Kasi there's also a communist party, pero, a communist country, pero open sila. Like, may mga Katoliko, nung kausap namin yung tourist guide, meron silang about 7 million Christian. Pero pag sinabi po nilang Christian doon, hindi lang born again yun. Lahat ng naniniwala kay Christ, Christian sa kanila. I mean, naniniwala kay Virgin Mary, everything naniniwala, Christian yun sa kanila. Okay? So kanila, ganun po ang understanding nila doon. Kaya po, in all this time, nandun kami, we gathered at minute din po natin yung ibang mga kapamilya natin from Isabela. We also have time sharing with them kung ano nangyayari dito at kung ano yung nangyayari sa kanila doon. And we just pray na makabalik doon at makapagtayo ng pamilya sa Vietnam. Gusto niya ba? Mag-mission sa Vietnam? Parang ayaw niyo po. Huwag kayong mag-alala. Okay naman sila doon. Pero we will continue to love our nation, the Philippines. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Okay, so let us continue to declare today the Lord what God has given us. At alam po natin na ngayong araw na ito, ang huling Sunday ng ika-52 Sunday ng 2025. Last Sunday na to. So, ibig sabihin po nun, lahat po, sabi ko nga doon sa live natin kanina, yung aking sabi ko, let us leave. Sabihin, iwan natin. Sabi ko ba iwan? Basta yun. Let us live 2025 with gratitude in our hearts. Amen ba? Iiwan natin ang 2025 nang may pasasalamat sa ating puso. Pero haharapin natin ang 2026 nang may malaking pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Amen. Kanina po, along the way, we are listening with sa DCAS. At siyempre, 2026, hindi laging blessing ang ating makakaharap. Di ba? May mga pagsubok na darating. Kaya, we need great faith and great love. Sabi mo sa katabi mo, great faith and great love. Yan ang babaunin natin sa 2026. Kaya po, yan din ang ating pag-aaralan ngayon. So let us open our Bible on Job chapter 22, verse 21 to 30. Job chapter 22, verse 21 to 30. Yan, excited po kami to bless every one of you. Okay, nandyan na po ba tayo? Okay, wala pa si Brian, kaya kami na lang muna. Open your Bible, Job chapter 22, verse 21. Sabi dyan, agree with God and be at peace. Thereby, good will come to you. Verse 22, receive instruction from His mouth and lay up His words in your heart. If you return to the Almighty, you will be built up. If you remove injustice far from your tents, if you lay gold in the dust and gold of Ophir among the stones of the torrent bed, then the Almighty will be your gold and your precious silver. For then you will delight yourself in the Almighty and lift up your face to God. Verse 27 na. You will make your prayer to Him, and He will hear you, and you will pay your vows. Verse 28, you will decide on a matter, and it will be established for you, and light will shine on your ways. Verse 29, for when they are humbled, you say it is because of pride, but He saves the lowly. And verse 30, He delivers even the one who is not innocent,
who will be delivered through the cleanness of your hands. Tayo sandaling yumuko, tayo po'y manalangin. Father, in the name of Jesus, let your power be made manifest in our lives, Lord God. Lalo na po, Panginoon, ilagay mo sa puso namin ang isang pusong mapagpasalamat para sa taon ng 2025 at isang pusong may malakas na pananampalataya at pag-ibig para sa 2026. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa amin, Lord, as we learn from the life of Job, Lord. We love you, Lord. We praise you. We glorify you in Jesus' name. Amen. 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 Now, ngayon pong 2026, meron tayong mga declarations. Sabi ko nga kay Tatay Bing kanina, mamaya after, magkakaroon tayo ng prayer. Nag-pray na siya. Pero yun naman ay declaration niya. So mamaya naman, may mga declaration tayo. Pero right now, meron tayong mga declaration. And there is always power in our words. Yun ang sinasabi. And what we declare can either bring life or death. Tama po ba ako? So meron tayo din. Sanay kayo sa New Year's resolution. Sino may mga New Year's resolution na hindi nagkaroon ng solusyon? Alam niyo yon? Mga New Year's resolution na walang nadulot na solusyon. Ha? Bakit po? Kasi ang nangyayari po, walang faith sa pag-declare. Amen po ba? Puro tayong New Year's resolution, hindi ko na, kakalimutan ko na to, tatalikuran ko na to, ang daming mga New Year's resolution na nasayang. Gaganda pa naman. Pinagaganda pa naman yung mga statement. Pero pagdating, wala rin solusyon. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong ganun. Sayang yung papel na silulatan. Di ba? So, sometimes, a lot of resolutions are given. Pero this year, ngayon 2026, let us use that power of declaring. Kaya ang title po natin ngayon is Life in Declaring. Sabi ko, tama ba yung aking grammar o whatsoever? Tinecheck ko pa sa Grammarly. Tama naman daw. Sige, yan na yan. Ibig sabihin po kasi yan, buhay sa pagdedeklara. Amen po ba? Buhay sa pagdedeklara. Yan ang ibig sabihin, life in declaring. There is life in declaring. Pag sinabi ko kasi there is life, napakahaba pa. Kaya life in declaring na lang. Amen. So, yun lang naman yun. So, kailangan merong buhay sa ating pagdedeklara. Sasabihin mo sa katabi mo, lalagyan natin ng buhay ngayon. Sabihin sa katabi mo, lalagyan natin ng buhay. Ang New Year's resolution mo. Puro kasi resolution. So, lagyan natin ng solution yan ngayon. In the verses na binasa po natin, actually, this is a verses na binanggit na ni Eliphaz. Si Eliphaz ay best friend ni Job. Yan. Sa panahon na nagdadana si Job ng napakaraming problema. Sino dito ang may maraming problema? Taas kamay. Wala namang marami. May problema lang, taas ang kamay. Yan. Buhay pa tayo. Buti naman, may problema tayo. Kasi may buhay pa tayo, no? So si Job, hindi lang siya problema. Si Job, hindi lang maliit na suffering. Amen po ba? Maraming suffering ang dinanas ni Job. That's why this friend na si Eliphaz tries to encourage him. Kasi baka mamaya, baka kaya ka nagkaganyan, may kasalanan ka nagawa. Alam naman natin na istorya ni Job, di ba? Hindi ko na po uulitin ang story ni Job. Pero ito po ang mga bagay na nakita natin na sabi ni Eliphaz, baka naman may problema ka, baka naman kailangan mong bigyan ng solusyon yan para matulungan ka ng Diyos. Yun ang kanyang sinasabi. Alam naman po ni Job, alam nating lahat na wala siyang kasalanan. Naghingi siya ng Pero ang naging entrance ni Satan, ang naging doorway ni Satanas para makapasok siya sa buhay ni Job ay yung tinatawag na fear. Natakot siya Kaya meron siya sinabi sa Job chapter 3 na ito ang kinatatakutan ko. Narinig agad ni Satanas yun. Kaya dahan-dahan tayo sa pagsasalita. Amen po ba? Narinig lang ni Satanas yun, dire-diretso na, ayun na yung doorway ko. Although pinahintulutan siya ng Panginoon, pero siyempre, hindi pa rin siya makaka-penetrate kay Job kung hindi nagbukas si Job ng pintuan. At alam niyo po ba, medyo, hindi ko alam kung malakas ang boses ko masyado o mahina ang microphone. Okay lang ba ako? Okay. Parang gumaganon ako
Okay. So, makikita po natin na si Job po ay nagbukas din ng pintuan. Maaaring pinahintulutan ng Diyos si Satanas sa galawin ang buhay ni Job, pero nagbukas siya ng pinto. Kaya lalo, dire-diretso. Kasi di ba, the devil is a roaring lion ready to devour. Nagbukas ka ng pinto, natatakot ka, pung. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot sa 2026. Amen po ba? Huwag tayong matakot sa 2026. So, yun po ang nangyari. And then, this is an encouragement of Eliphaz for Job to contemplate kung ano yung mga dapat niyang gawin. At there is, as I said, there is power of declaration over his situation. But before Job can declare things, kailangan ma-examine niya yung sarili niya. Yun ang sinasabi ni Eliphaz sa kanya. Kaya, as Eliphaz gives encouragement to Job, nais po ng Diyos na tayo rin ay magkaroon ng ganong evaluation sa araw na ito. Ready na po ba tayo? Ready na ba tayo? O may exam po ako mamaya after this. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka matulog, may exam. Okay, maaari this year, 2026, we also have some prayer declarations. At alam mo yun, ito po ay bunga when I was listening to a certain reel. Nagde-declare yung babae, nagde-declare siya that this year, ganyan-ganyan. Tapos bigla niyang sinabi tong verse na to, and that is verse 28 of Job 22. Sabi niya doon, whatever you decree or declare, whatever you decide and declare, sabi niya ganon, wag yan translation na yan, anak. NIV mo or ESV, pwede rin. Sabi diyan, what you decide will be done to you. Whatever you decree and declare, it will be established to you. Pum, sabi ko, revelation yun, di ba? Yun lang po narinig ko. Yung reel is about like 3 minutes. Pero that is the only verse I heard. Ang sabi ng banal na spirito sa akin, look on that verse. So I look on that verse. I read the whole chapter, and the Lord spoke what we need to do in 2026. Amen? So what you will decide on, what you will decree and declare in our lives, it will be done to you. Yan ang pangako ng ating Panginoon. But how these things could happen? Ano yung prerequisite ng declaring and decreeing? Merong prerequisite yan. Hindi yung basta declare ka ng declare. Kaya nawawala ng buhay ang New Year's resolution kasi walang buhay. Ano nga sabi ko? Nawawala ng buhay kasi decree lang tayo ng decree ng decree, declare ng declare, we do not know why. We do not know what is the requirement of declaring and decreeing. Yun ang sinabi ni Eliphaz kay Job. So before we can have a prayer of declaration, before we can have a life in declaring, kailangan maayos ito. Ano po itong mga bagay na ito na sinabi ni Eliphaz? Doon tayo magsisimula sa verse 21. Unang-una po na dapat nating gawin before we decree and declare this 2026, naniniwala po ako ngayong araw na ito. Meron tayo dibang Thanksgiving envelope, di ba? Na nabibigay natin sa January. Ngayon pa lang, ito sasabihin ko, kaya po ito pinasasabi ng Panginoon sa atin kaya ito pinasasabi ng Panginoon sa atin dahil yung lahat ng isusulat mo sa sa Thanksgiving na yan, lahat ng isusulat mo, those are your declarations. So ngayon pa lang, bibigyan na natin to ng kapangyarihan. Amen. So how are we going to have that? What are the prerequisites of declaring and decreeing? Una, sabi ni Eliphaz, agree with God. Verse 21, di ba? So sinabi ko po dyan is, first thing that we need to do is to return to God. Baka nung 2026, medyo nag-walk away ka from God. 2025, medyo nag-stray away ka from the Lord. Ako, sa totoo lang po, for example, LJ was sharing kanina what is happening in his life. Alam nyo, sa totoo lang po, every one of us, mayroong mga ganong weakness. Tama po ba ako? Lahat tayo humaharap sa ganong mga kahinaan. Sino dito ang paggising nyo sa umaga tuwing linggo, gustong-gusto nyo pumunta ng church? O sa
ang sakit ng likod ko, pero kailangan. Meron kayong mga times na tayo may mga times na pinipilit natin ang sarili natin to go to church. Meron ba ganon? Yes, there are times, especially there are people who are working. Pero sabi nga niya kanina, but I have the courage today to do it. Kasi yun ang kailangan natin. We really have to decide to return to God daily, daily, and daily. Tuwing umaga pa lang, yun ang sasabihin natin, Lord, I worship you. Lord, I submit to you. Lord, I agree with you. Kung ano ang nais mo sa akin ngayong araw na to, let it be done. Amen? Yun po yung sinabi, balik tayo anak doon sa Job chapter 22, verse 21. Sabi diyan sa verse 21, agree with God and be at peace. Thereby good will come to you. Minsan po, kaya nagkakawindang-windaw ang buhay natin because we never return to God. Pag umalis tayo sa presensya niya, naging busy tayo sa trabaho, naging busy sa mga gawaing bahay, we cannot return to God. That's why every morning you have to return to God. You have to agree with God. Amen po ba? Amen po ba? Paano tayo mag-a-agree sa Diyos? Di ba kinakanta natin yung, yes, Lord, yes, Lord. Parang ayaw niyo po yun. Yes, kantahin nga natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. 2 yes pa yun, 3 yes, 4 na yes. So, ibig sabihin, no, nag-a-agree tayo sa kalooban ng Diyos for us. Wag nating i-doubt. Wag tayong matakot. Ganun na nangyari kay Job eh. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-doubt kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. So we have to have the courage to return to God every day of our lives. We don't have any authority to decree and declare. Tandaan niyo po ito, wala tayong resolutions, wala tayong New Year's resolutions, wala tayong declarations, wala tayong decreeing na mangyayari kung hindi tayo manunumbalik sa Diyos. Kung hindi tayo magsasubmit sa Kanya, yun ang sinabi sa James chapter 4 verse 7, submit to God and resist the devil. You cannot resist the devil if you are not submitted to God. Yun ang sinasabi ni Eliphaz kay Job. Wala kahit na, in Jesus' name ka na, in Jesus' name, in Jesus' name ka na, in Jesus' name. Amen? Pero hindi tayo nagsasubmit sa Diyos, the devil will not go away. So kailangan mag-submit tayo sa Diyos. Submit to God and resist the devil. Yun ang sinabi. Paano natin tayo magre-return to God? How are we going to return to God? We have to meditate His words and His promises to be written in our heart. Yun ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Ano po sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3? Basa. Tadan! Okay. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Basahin po nating lahat ito. 1, 2, 3. And you show from Christ delivered us, written not with ink, but sige po, lakas. Spirit of the living God, not on tablet of stone, but on tablets of human hearts. Saan daw dapat ang pangako ng Diyos nakasulat? Saan nakasulat? Sa puso, sa isip. Amen? Nakasulat dapat yan. Ang mga commandments ng Panginoon, ang mga promises ng Lord must be written. That is how we return to God. Para walang puwang ang takot. Para walang puwang ang pag-aalinlangan. Kasi nagde-declare nga tayo, pero nag-aalinlangan naman. Asa ng power, asa ng life? Nothing. No one. So you have to have the courage. Tulad na sabi ni LJ, I have now the courage. Yes, because, bakit? Hindi naman talaga nanggagaling ang lakas sa atin eh. Amen po ba? Hindi nanggagaling sa atin. Hindi natin kaya kung tayo lang. But that courage comes from the grace of God. Amen. So every day we ask, Lord, I return to you. I need your grace today. I need your grace. Sabi natin lahat, I need your grace, Lord. Amen. We needed that.
Ano pa pong gagawin? Return to God. Second is we have to remove iniquities in our hearts. Sabi po doon sa verse 23, balik tayo doon. Remove iniquities in our hearts. Sabi po doon sa Job chapter 22, sabi dyan, una, agree with God and be at peace, thereby good will come to you. Tagpasampu muna natin yung verse 22 kasi gusto ko sunod-sunod. Yung prinsipyo. So, sa pangalawa po is we have to remove iniquities in our hearts. Sabi po dyan sa verse 23, if you return to God, di ba, nag-return na tayo. Amen? That's one. If you return to God, the Almighty, you will be built up. If you remove injustice, sa iba pong translation dyan, remove iniquities far from your tents. So pag sinabi po nating remove iniquities far from your tents, hindi lang sa buhay natin, kundi sa ating buong pamilya. Remove iniquity. Lahat ng kasalanan, pamilya natin, sarili mo, confess. Amen po ba? Sa lahat ng nangyari ng buong 2025, sino dito ang hindi nagkasala ng 2025? Taas ang kamay. Araw-araw si nanay, araw-araw nagkakasala. Wag naman. Di ba? Pero nagkakasala pa rin tayo. Nag-fail pa rin tayo sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, remove those iniquities. How are we going to remove such iniquities? Ano sabi sa 1 John chapter 1 verse 9? Sabi diyan, if you confess your sins. Ano daw dapat gawin? Ano pong gagawin? If we confess our sins, kanino? Sa tao lang ba? Hindi, sa Diyos una. Confess our sin, He is faithful and just to forgive us from all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sino maglilinis sa atin? Ang ating Panginoong Yesus. Ang banal na dugo ng ating Panginoong Yesus ang maglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Confess, repent from all of our sin. At ano po ang pangako ng Diyos sa mga taong mayroong malinis na kamay at puso? Psalms 24 verse 3 and 4. Anong pangako ng Panginoon? When we remove such iniquities. So, paano nagre-remove ng iniquities? Repent and confess. Pag now tayo nag-repent at nag-confess, what is our privilege? Psalms 24, hindi 23. Psalms 24 verse 3 and 4. Sabi po diyan, who may ascend to the hill of the Lord? Pag sinabi nating hill of the Lord, yan yung kung nasaan ang presensya niya. Saan nakaupo ang presensya ng Diyos. Who may stand in His holy, taas anak, holy place. Sino daw ang pwedeng tumayo, pumasok sa kabanal-banalang lugar ng Diyos? Sino daw? Basahin natin lahat. 1, 2, 3. He who has clean hands and pure heart, who does not lift up his soul to an idol and swear by what is false. So yan ang privilege ng isang tao na ni-remove ang iniquities. So alamin na natin, ngayon pa lang 2026, this last Sunday, evaluate ourselves. Lord, ano yung kakailangan kong i-cut off? Amen? Ano yung mga bagay na kailangan kong putulin na hindi ayon sa iyong kalooban? Forgive me, Lord. I confess all of those sins. Kasi ang nakakaalam lang naman ng kahinaan natin, ikaw at ang Diyos, tama ba? Maliban na lang kung ang kasalanan na gawa mo ay kasalanan na nagawa mo sa iba. Mayroong may alam na iba. Pero yung mga kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos, hindi wala kang mapagtataguan yan. Tama po ba? So, ang dapat natin gawin, confess. Sabi mo sa katabi mo, let's confess. Amen? Huwag na natin itago. Ngayon pa lang, ngayon, last Sunday, cut off, cut off, cut off. Humawak tayo ng, ang tawag doon? Palakol. Wag, kung ang dahilan ng kasalanan, sabi, kamay, anong gagawin? Kung ang dahilan ng kasalanan, mata, anong gagawin? Wow. Yun po, di literal. Baka pagdating ng 2026, yung iba sa inyo, putol lang kamay. Ba't anong nangyari? Sabi mo kasi, Ana, putulin. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Ano po? Ibig sabihin nun, lahat ng dahilan ng kasalanan sa buhay natin,
putulin natin ang koneksyon. Amen po ba? Putulin na. We have to remove it. So that everything we decree and declare shall come to pass. Mangyayari yan. Remove. So that is one, return to God, remove iniquities. Pangatlo, receive instructions from the Lord. This year, 2026, we must receive instructions from God. Ano yung mga revelation na bibigay ng Diyos sa atin? Bakit? Ano po sabi sa verse 22? Balik tayo sa verse 22. Sabi diyan, receive instruction. Kanino daw bibig? Kanino tayong bibig makikinig ng instruction? Sa bibig ng Diyos. Amen po ba? Receive instruction from His mouth. Sabi diyan, and lay up His words in your heart. So lahat sa pananalangin natin, we receive instructions from the Lord. Lord, yes, speak to me, reveal to me the things you want me to do. Accept the instructions from His mouth. At kapag narinig mo yung revelation na yon, i-lay up mo yon, yung words na yon sa puso mo. Unti-unti mo yan i-meditate. Amen po ba? Lahat ng nare-receive nating kapahayagan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, lahat ng kapahayagan na yan, i-lay up natin yan sa puso. I-lay, ibig sabihin ng i-lay, iayos. Ilatag yan. Ilatag natin yan sa puso natin. Hindi lang basta pakinggan. So, pagdating po ng 2026, 52 Sundays na naman tayo makakarinig ng Word of God sa Sunday. Tapos meron pa kayong mga preacher na pinakikinggan sa inyong mga YouTube, whatsoever. Tapos marami tayong pinakikinggan sa radyo. Napakaraming pinakikinggan. Pero sabi diyan, i-accept lang natin yung instruction galing sa Diyos. So yung pinakikinggan natin, may instruction ng Diyos sa atin doon. At yun, kailangan lang din natin ilatag sa puso natin para ito ay masunod nating lahat. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ako actually po, sa first Sunday ng January, may ibibigay po ako sa inyo. Kasi gusto ko maganda eh. Naghahanap pa lang po ako. Gusto ko po kayo lahat magkaroon ng notebook. Pero yung notebook, gusto ko pare-pareho tayo. Amen. Kasi doon natin ilelay lahat ng instruction na maririnig nyo sa Diyos. Okay ba? Okay ba? Okay. Kung may maganda kayong notebook na pwede kong bilan, kausapin nyo ako mamaya. Okay. Okay po? Okay po. So, yun po, it will, kaya po sabi doon, as we receive instruction from the Lord, ano po sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6? Kabisado nating lahat yan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So lahat ng paraanan natin, kilalanin natin ng Diyos. Anong gagawin daw? He will make our path straight. Walang liko-liko. Walang zigzag. Amen? Yun po ang kailangan gawin. Pang-apat is to restore relationship. Ito po ang kailangan nating gawin. Sabi diyan, sa verse 30, tatalunan ko lang po yung ibang verse kasi meron po tayong gagawin doon. Sa verse 30, ang sabi diyan sa verse 30, sige anak, buksan mo diyan. Sa Tagalog mo buksan diyan, Tagalog. Sabi diyan, He delivers even the one who is not innocent, who will be delivered through the cleanness of your hands. Nako, sabi po diyan, Kanyang inililigtas ang mga walang sala. Kung malinis ang kamay mo, ay ililigtas Kanya. So, ibig sabihin po niyan, meron po, parang iba sa Tagalog ang dating. Pero, ang ibig sabihin po niyan, nung nakita ko po at ini-research ko kung anong ibig sabihin niyan, ay, kung malinis ang kamay natin, ibig sabihin din po, kung ililigtas din nun tayo, at maliligtas din yung ibang walang sala. Naintindihan niyo po? Kung malinis ang ating mga kamay, maliligtas tayo at dahil naligtas tayo, maliligtas din ang mga walang sala. So magiging dahilan tayo ng kaligtasan ng ating mga kaaway. Kaya sabi ng Diyos, love your enemy. Sasabihin mo ngayon 2026 sa katabi mo, love your enemy.
Sige, sabi mo. Love. Kuhitin mo. Love your enemy. Sino nagsabi niyan? Si Nanay Ana? Hindi. Sino? Si Lord. Sa instruction. Kung naligtas ka dahil sa malinis mong kamay, kahit ang iyong mga kaaway, maliligtas din. Gusto niyo ba silang maligtas? Parang nanggaling sa ilong Gusto niyo ba silang maligtas? Amen. So ano pa sabi ng Panginoon? Pray for those who persecute you. That is restoration of relationship. Alam niyo, mahirap lumakad sa 2026 nang mayroong kang kaaway sa 2025. Tama ba? So yung kapitbahay mo na umaway sa'yo, batiin mo na. Amen. Ikaw na una. Ay, Nay ang pride ko naman, ikaw na una. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Amen po ba? Yung mga nag-slander sa'yo, yung mga nagsalita ng masasakit sa'yo, yung mga nag-persecute sa'yo dahil born again ka, pag-pray mo na sila, i-bless. Lord, bless mo na po sila para hindi na nila ako i-persecute. Para hindi na nila ako makita. I-bless mo na po sila. Amen po ba? So, we can move forward with the clean hands. We restore relationship. Alam niyo po, napakasarap na kapayapaan nun. Amen po ba? Napakasarap na kapayapaan. So, these are the prerequisites. When we decree and declare, we return to God, we remove iniquities, we receive instruction, we restore relationship. Meron ba tayong amplified version yan, Be? Amplified version ng verse 30. Sabi dyan, sabi dyan, He will even deliver the one for whom you intercede. Yan ang sabi. Ililigtas din ng Diyos yung mga taong pinag-pray mo. Oh, hallelujah. Who is not innocent. Yes, he will be delivered through the cleanness of your hands. So habang tayo nag-i-intercede, sila din ay maliligtas, malilinis. Amen po ba? Mababago. Yan ang dapat nating gawin. Amen. Amen po ba? Okay. So, ano po ang gagawin natin? So, when we do this, yung requirement na to sa declaring and decreeing, we have now the power to decree and declare. Ito po, isang verse lang ang pag-uusapan natin. Pero alam niyo po, nung minemeditate ko to, and I am digging on the word in verse 28, power ang decreeing and declaring. Bakit? Basahin po muna natin yung verse 28. Basahin natin sa New King James Version. New King James Version. Meron ba ikaw niyan? NIV lang kasi sa akin. ESV. New King James yan, anak? Okay, sabi dyan. You will also declare a thing. Whatever you decide for a thing. Ayan, isa iba. You will also declare a thing. And it will be established for you. Ang sinabi din sa ibang translation, it will be done for you. So light will shine on your ways. Now, how are we going to decree and declare? I'll be done in 10 minutes for this. Kaya po, hear me. Huwag kayo matutulog. In 10 minutes, meron tayong declaration. Yan po ang sinabi. Sabi dyan, what God means in 28. In verse 28, whatever we decide, whatever we decree and declare, it shall be a thing, it will be established. Now, isa-isahin natin yung salita. Yan po ibig sabihin ng declare done. Whatever you declare, whatever you decree, whatever you decide. Yun po ang sinabi dyan. Yun ang ibig sabihin. Tatlo yan. Sa iba't ibang translation, declare, decree, decide. Iisa yan. Ang root, ang Hebrew word niyan ay gazar, which means gimel, the foot of a camel. Zayin is to cut off. Resh speaks about authority. Kung iisahin natin ang salita na yan, iisahin natin sa isang statement. Pasok anak yung statement. The one in authority. Sino yung one in authority? Sino yung one in authority na yan? Sino po? Ang ating Diyos. He is the one in authority. Wala nang iba. Amen? Sino po ang one in authority? Ang Diyos lang. Ang sabi dyan, the one in authority cut off and establish. Wow.
So pag nagdi-decree tayo, nagde-declare tayo, nagdi-decide tayo, we are cutting off and establishing something. When we decree and declare something, we cut off, we establish things that is of God. Okay? So atin pong pinuputol. Kaya kanina sinabi ko sa inyo, we have to remove iniquities in our hearts. We have to cut off any connections sa anumang influence ng kaaway sa mundo at sa atin. We have to decree and declare. We need to decree and declare something. When we decree and declare, something is cut off. May napuputol. At mayroong nai-establish. Yun ang sinabi ng deciding, declaring, and decreeing. Kaya kapag ikaw ang nagde-declare, kapag ikaw gumagawa ng New Year's resolution, tiyakin mo na mayroong napuputol. Baka walang napuputol. Amen po ba? So we have to do that. We establish things that is of God. And what do we establish? Yun ang tanong. What do we establish? Now, meron dyan sinabing a thing. We decide, we decree, we declare a thing. Isip ko nung una, ano yung thing na yan? Sa atin, kung sa atin pong sariling pananaw, ang ibig sabihin lang ng a thing, ano sa Tagalog dyan? Anong Tagalog ng a thing? Hindi, sa ano kasi yun? Diba? We decree and declare a thing. Yung sa verse yan, sa verse. Isang bagay. Tama po ba? Kung tatagalogin lang natin yan, tayo ay nagdedeklara at nagsasalita ng isang bagay. Pero alam nyo po ba, na sa original translation, hindi lang yan isang bagay. Ang ibig sabihin po ng thing na yan is the promises, the commands of God. So hindi lang yan isang bagay na idedeklara mo. Ang idedeklara natin ay pangako at mga sinabi, instruction ng Diyos. Yun ang sinabi sa verse 28. So ang Hebrew word niya ay Omer. Ibig sabihin ng Omer, ang word niya, ang letter niya ay Aleph, Mem, and Resh. Alam niyo po ba ibig sabihin? Aleph is a symbol of God, the strong man. Amen? Mem is a symbol of chaos. And Resh is a symbol of a head of the man which speaks of authority. Ano po ibig sabihin yan? Yung thing na yan, pag dineclare natin yung promises at command ng Diyos, which is the Omer, meaning God takes authority over the chaos in our lives. So, ngayon 2026, tingin nyo ba magkakaproblema tayo? Parang yung iba ayaw natin. Siyempre ayaw natin yun, di ba? Pero may iwasan ba natin yun? Hindi, talaga nagkakaroon tayo ng problema eh. Pero, meron tayong Omer. Meron tayong promises. Meron tayong commands that comes from the Lord na nagsasabi, okay, sabi ng Diyos, I take authority over your chaos. Ano man ang pagdaanan mo, na-overcome ko na yan. Di ba? Yan ang sabi ng Diyos. Ano man ang pagdadaanan mo, ako bahala dyan. I take authority over that. Alam niyo po, nung minimeditate ko to, sabi ko, Lord, thank you. Ano man ang pagdaanan ko, alam ko na overcome mo na yon. Alam ko, you are in control of everything in my life. Nais nyo bang ganun buhay sa 2026? Amen. So let's declare a thing. What is that thing? The promises, the commandment of God. And when we declare that, that is Omer. We are taking God full control, having authority over our chaos. Hindi tayo mapapahamak dahil binibigay natin sa Diyos ang lahat ng authority, ang lahat ng kapangyarihan, o nga, authority sa Tagalog. Binibigay natin sa Diyos ang lahat ng control sa lahat ng kaguluhan sa ating paligid. Sa lahat ng problema sa ating paligid. God is in control. So, magde-declare na ba tayo? Yes, we have to declare the promises of God. And panghuli is, sabi po doon sa verse 28, basahin ulit natin.
sa verse 28. Sabi dyan, verse 28, so you will also decree, declare. Yan na yung sinabi natin. When we say decree and declare, meaning you, the one in authority is to cut off. So when wag mong palitan, doon lang tayo anak. You will also decree and declare, meaning we are cutting off things that is not of God and establishing what is of God. Ano yung a thing? We are declaring a promise. The promises and the commandments of God. And as we declare the promises of God, God is in control of any chaos. That's Omer. At ang pangatlo, it shall be done to you. It will be established for you. So lahat daw pala ng dinedeclare natin, kina-cut off natin, no? Lahat ng kina-cut off natin. Lahat pala ng dinedeclare nating pangako ng Diyos, God is in control. Lahat ng yan, it shall be done to you. Mangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. Amen po ba? Amen po ba? Mangyayari sa buhay nyo at sa buhay ko. Lahat ng ating idideklara, kung ito ang sinasabi natin, Lord, you are the one to cut off lahat ng mga iniquities ko. Lord, you will be the one who will fulfill your promises and in control of any chaos in my life, it shall be done. Alam niyo po kung anong word niyang establish na yan or it shall be done to you? Ang Hebrew word niyan ay kum. Q-U-M. Nung akin po yan tinitingnan, kum is made of kof, vav, and mem. Yung kof speaks of time. Kof. Yung vav speaks of security kasi nail siya, pako. Mem speaks of chaos. Alam nyo po, eto sinasabi. When it will be done to you, when it is established, ibig sabihin nun, you are secured and protected against all chaos at all. Sabihin natin lahat, all. Sabihin natin lahat, all time. Always. Amen po ba? Yun. Sabi ko, Lord, mahalaga ang declaration namin ngayon 2026. Kasi tinuruan tayo ng kaibigan ni Job how to decree and how to declare. To decree and to declare is to cut off. Amen? To establish, to decree and declare a thing is to decree and declare the promises of God, taking God in full control of our lives. And as everything shall be done, established, mangyayari to. Ibig sabihin nun, ibig sabihin, we are secured, protected against all chaos. May chaos, wala tayong magagawa dyan. Amen po ba? May problema, totoo po ba? Nangyayari po ba yan? Pero ang sabi ng Diyos, I will cut it off. Amen? I will be in control of it, and you will be protected. My goodness, mga kapatid, mga anak, pag hindi to naging totoo sa atin sa 2026, baka hindi tayo nag-return sa Diyos. Baka meron tayong iniquity na hindi na-remove. Baka meron siyang instruction na hindi natin sinunod. O baka meron tayong relationship na hindi ni-restore. Yun lang naman ang prerequisite eh. And everything, God will be in control. You will be protected, secured. Lahat, God will be in control of your chaos. Everything will be cut off. Every works of the enemy will be cut off. That is what we will going to decree and declare. Kaya po, in conclusion, remember this. Remember this. Yun po yung sinabi ko. We have to return to God, receive instruction, remove iniquities, restore relationship, and what will happen? Doon ako sa ending, anak. What will happen? Remember this. When we declare, we cut off the works of the enemy. Because the authority has cut it off. Sino ang authority? Ang Diyos. Tayo ba ang nag-cut off? No, it's God who cut it off. We just obeyed. We established God's authorities. Authority lang yan, hindi authorities. Authority.
We establish God's authority over our lives. Kung meron man tayo magiging mga suliranin, problema, everything, God established our authorities. And lastly, we are secured and protected always. So ngayon po ang gagawin natin ay ganito. Bibigyan ko po kayo ng papel. Papel na naman no? Linda, meron ako doon na kinat na paper sa ibabaw ng mesa. Bibigyan ko po kayo ng tigi-tigisang papel. What we need to do right now is susulat tayo ng 3 bagay. Ano yung kailangan ma-cut off sa akin ng Diyos? Pangalawa, ano yung kailangan ma-establish sa buhay ko? What is the promises and commandments of God na kailangang mangyari sa buhay ko? At pangatlo, ano yung kailangan ko ng security and protection sa taon na 2026? Ulit, sabi sa inyo may exam eh. Okay. Ulitin natin. Gagawa tayo ng New Year's resolution. Ayan na nga po. Ang New Year's resolution po natin ngayon ay what I need to cut off. Ano yung kailangan kong putulin? Ano yung kailangan kong maputol? Okay? Lord, I need to cut off these things. Kailangan ko ma-cut off itong mga weakness na to. Ito, kailangang maputol ang mga kahinaan ko na ito. Okay? Pangalawa, Lord, ano yung pangako mo at instructions mo na dapat matupad sa buhay ko? Okay po? Pangatlo, Lord, ano yung, dalangin ko, ano yung mga bagay na kailangang ma-secure at ma-protectionan sa buhay ko? For example, kailangan ma-protectionan, Lord, ang kalusugan ko, ang aking love life, ang aking, aking married life, ang life ko sa aking friends, ang life ko sa aking family. Kailangan ma-protectionan ang trabaho ko, ma-protectionan ang negosyo ko. Naintindihan niyo ako doon? So, yun po. Doon sa una ay, Lord, ano yung mga kailangan ma-cut off? Lord, ma-cut off na po yung weakness ko ng chismis. Kailangan ma-cut off po yung weakness ko ng slandering o pagsasabi ng hindi tama. Lord, ma-cut off po yung fear sa heart ko. Ma-cut off na po yung anger and hatred sa heart ko. Yun. Pangalawa, what are the promises? Lord, I receive the promise of your healing. I receive the promise of your provision. I receive the promise, Lord God, of long life. Amen. I receive the promise, O Lord, of a strong life. I receive that promise. Okay? Okay, so I want you to write it down in that paper and then we will pray for it. We will decree and declare. Ay, wala silang mga ball pen. Sige, hiraman na lang po. May mga pencil dyan, be. Sa pink. Sige po. Let us just bow down our head and pray first. Baka kasi kailangan natin ng leading ni Lord. Let's all bow down our heads and pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, alam po namin that this year, 2025, we have experienced a lot of things, Panginoon. Marami kaming naranasan. Marami kaming mga learnings, Lord. And hayaan mo, Panginoon, na anumang bagay na kailangan naming putulin, na kailangan mo, Panginoon, na putulin sa buhay namin, mga bagay, Panginoon, na pangako mo na mangyari sa buhay namin, at lahat ng nais namin mabigyan ng proteksyon at seguridad, Panginoon, sa buhay namin ay mangyari, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. And as we write down these things, Lord, alam po namin na Ikaw ang mapapapurihan sa aming pong mga buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So you can now write down. Isulat po ninyo. And mamaya, bago tayo umalis, bago tayo umuwi, meron pa rin po tayong gagawin dyan sa paper, sa sulat na yan. Kaya hindi po kayo uuwi ng walang nakasulat. Okay po ba? Parang ang hirap ng assignment ko .
Okay, okay. So, teacher na teacher. Sige, may mga ballpen dyan, may mga pencil dun sa kulay pink, anak, that we could give it to them. Okay, so habang po tayo ay nagsusulat din at nagbibigay ng ating po mga, hindi po yan New Year's resolution, but that is our life declaration. Okay? So we will also give unto the Lord this morning. Okay po ba? Let us give unto the Lord this morning with a cheerful heart and with a merry heart. Parang wala na akong kausap, busy na kayo lahat ha. Sige. Sige po. Magsulat po muna kayo. I'll be giving you about 3 minutes to write. Okay. 3 minutes to write as we continue to give our offering unto the Lord. Later po. Yan. Yan din po mga nandiyan dyan sa inyong mga tahanan, sa mga nanonood sa amin. You can also write down the things God wants you to cut off, the things God wants you to be in control through His promises and instructions, and the things you want to be secured and protected in the presence of God. Okay. So, 3 minutes. Excuse. Linda, meron doon sa kulay pink, kahit mga pencil, pwede naman yung pansulat para everyone will. Walang pangalan, walang apelyido. Lalagyan pa ng pangalan? Okay, 2 minutes na lang. Sabi ko kasi 3 minutes eh. 2 minutes. Tapos marami na tayong games or surprise. Sino po mga wala pang ballpen? Pencil. O yan, okay. Yan, pencil, pwede po yan. Okay. Yan, sige nga, tugtugan mo nga ako, anak. Yan, thank you, Lord. Yeah, write it down, write it down. Pag sinabi ko, okay, pens up, di ba? May 1 minute pa. Okay. Si Ate Millie sabi, what we need to cut off. Paano ba sa sign language? Cut off. Yan. Cut. Yan. Naintindihan niya na ako. Okay. Okay. What I need to cut off, what are the promise instructions of God for my life, and what are the that needs, wow, galing yan. Tama, yan ang sasagutin natin. Okay. So, pens up. Okay. Taas ang kamay, taas ang ballpen at papel. And right now, we will give unto the Lord. Mamaya po natin niya i-declare as we continue to celebrate the goodness of God this morning. Okay. So lahat po tayo ngayon ay tunay na pagpapalain ng ating Panginoon as we give unto the Lord. Natawagan ko po ang mananalangin sa ating pong offering. Sino po magpe-pray sa ating offering? It's Jonathan. Okay, halika na, Jonathan.
Good morning po. Tayo po ay magpasalamat sa mga na-receive po natin na blessing galing po kay Lord. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Lord sa umaga ito. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Salamat din po Lord sa aming narinig ng iyong mga salita. Nawa po ay turan niyo po kami sa pamuhay ito, sa aming buhay o sa aming pamilya. Salamat po Lord sa patuloy niyong mga blessing na patuloy niyong pinakakaloob niyo sa amin. Sa aming pinansyal, kalusugan, sa aming trabaho o negosyo, anumang uri na aming pinakakitaan. Salamat Lord at sa aming pagbibigay ng tithes and offering. I-bless niyo po ito upang makatulong ito sa inyong gawain. Salamat po Lord at sa lahat po ng nagkaloob, ibalik niyo po ito ng liglig at siksig at umapaw nagpapala sa kanilang buhay. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa sa amin. Salamat po Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Bless the Lord, oh my soul, 'cause I am living in the overflow. Say, bless the Lord, oh my soul, 'cause I am living in the overflow. Say, bless the Lord, oh my soul, 'cause I am living in the overflow. Yan. So, ngayong umaga pong ito ay magkakaroon po tayo ng bless one another. At meron po tayong kakainin ngayong umaga na to. So, lahat po ng mga nasa live, sana po next time makasama namin kayo dito para kahit sa kainan at sa sharing ay makasama po namin kayo. So, we will just cut off the live right now and we just continue to bless you. And the Lord continue to bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance towards you all and give you all peace. We love you po. See you. Sana po dito sa church. God bless you po.